Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Teresa. Yes po. Saan po ninyo siya nakilala? Actually, ako po yung pangalawa pong naanakan. Nagtatambay lang po sila dati sa pwesto namin. Nung hindi pa po siya VIP, bodyguard. Doon ko po siya nakilala. At niligawan po kayo? Opo, niligawan. Pero 2022 po naging kami. Ilan po yung anak ninyo? Isa po. Ma'am Carla, ilan po yung anak ninyo dito kay Renan? Dalawa po yung anak po namin. Ilang taon na po tong mga to? Yung panganay po is 4 years old, tas yung bunso is 3 years old. Sa inyo ay? 1 year old po. Paano niyo rin po nakilala ito, si Renan? Bali po, nagtrabaho po kasi ako sa Manila, call center po ako doon. So, kasagsagan ng pandemic po yun. Doon kami nag-board kasama ng kawork ko sa lugar nila. Tapos doon, parang volunteer ata siya doon. Sila yung mga nagbibigay ng mga relief goods sa mga tao doon Okay, sa tas lugar niligawan nila. kayo, Tas, nagkamabutihan. yes, nagkamabutihan. Yun. Miss Pam, ilan po yung anak naman ni Renan sa inyo? Isa po, Ilang taon na po itong anak po ninyo? 5 months. Ma'am, yung sa inyo, ang sinasabi po ninyo ngayon is wala siyang suporta, binibigay, walang tulong? Actually, wala naman po talagang suporta yan ng maayos eh. Kami pa po ang nagbibigay sa kanya. Actually, ako po talaga, kaya po siya napunta sa pagiging protection agent dahil po sa support ko. Alam niya naman po yun eh. Wala po siya as in 0-0 requirements hanggang sa magkabaril po, hanggang sa mapasa po niya yung doon po sa security. Kaya po nakarating siya dyan. Okay. Kaya nga po sabi ko sa kanya, sana hindi na lang kita sinuportahan. Kasi ikaw din pala yung magtutulak sa akin sa bangin kasi inangat kita eh. Anong klaseng support, ma'am? Financial po, tapos Paano lahat naman. nagbibigay kayo, ma'am? Wala po siyang source of income, wala pa po siyang work. Ang training po kasi is may bayad po. Pagkain po namin. So, kayo po sumagot nun? Ako po hanggang nakarating na po siya dyan sa protection agent. Nag-training po siya, nakapasa. Dyan niya po nakilala yung sumunod po sa akin. Okay. Naginamit din po niya para makapasa po siya. Yung anak po ninyo is 1 year old and Apo. 2 months, tapos yung sumunod na anak niya is 5 months Yes na ngayon. po. Ibig sabihin, there was a time na dalawa ang nagbubuntis sa kanya. Totoo po, opo. Ganun po siya. Kumbaga, Pinagsasabay-sabay. Pinagsasabay niya po. My goodness. Na pineperahan din po niya at the same time. Kailan po ninyo nalaman na meron na palang ibang mga nabuntis? Ito na po yung saktong birthday binyag po ng baby. Sabi ko po kasi, iraos natin para memorable yung ng bata. Hindi ko naman po alam na nung mismong araw na yun. Sasabog po yung issue niya na may anak po siya sa iba na 4 months po. Kasi kaka 1 year lang po nung baby namin ng February. So lahat po sumabog yung issue niya. Sabi niya po, hindi ako yan, AI yan. Gawa-gawa lang yan. Lagi niya po sinasabi, mamatay man, alam ng langit yan. Hindi ko kayo niloloko ng anak ko. Mamatay man mga anak ko. Ganun po siya kawalang hiya po. Miss Pam, kasi lumalabas po ngayon, at that time po na pinagbubuntis po ninyo yung anak ninyo, meron din ibang nagbubuntis na anak din ng itong si Renan. Alam na po ba ninyo noon na meron na rin siyang ibang mga girlfriends? Actually, ang pakilala niya sa akin, isa lang yung naging asawa niya, naging ex niya, tapos isa lang ang anak niya. Tapos yun na yun. Hindi ko alam na meron pa palang another girl na meron din siyang anak. Okay. So nung kinonfront po ninyo, eto na nga, sumabog na nga po itong mga issue po na ito. Ano pong explanation niya sa iyo? Ganun din ba? AI? AI yung ginagamit na excuse? Hindi po. Actually, ako yung reason kung bakit nalaman niyang pangalawa na may anak na iba, si Opo. Ren. Na yun, pinakita ko yung picture, ng family picture. Kayo ang nagbulgar Kasi na. nagda-doubt ako nagda-doubt ako na bakit kasi nagsabi siya, nagpaalam siya na may work siya. Kilala ko yung sa trabaho, tinawagan ko, wala naman daw siya doon. Kaya alam ko na magbibinyag na yung anak, nandun siya, hindi siya nagpaalam sa akin ng maayos. Kaya gumawa ako ng paraan para malaman ko kung nasan talaga siya. Okay. Tapos yun, nandun na nga siya. Hindi siya nagpaalam sa akin, 2 days siyang wala. At ano po itong nakakarating ngayon sa akin na apparently, Miss Pam, yung third girlfriend, kayo din po pala naguhulog ngayon dun sa motor niya? Yes po. Last hulog ko is 32,000 plus para sa motor. So, Kasi hindi niya nahuhulugan talaga. at ano to, nagpa-brace din, braces, ng ngipin. Sinagot Yes. niya po din. Ikaw din Actually, sumagot? ako din. Siya din po. Nabilan ko rin niya ng iPhone, Oh. bilang kong cellphone, and mga gamit. Naging sugar mommy pa kung kayo. ano-ano. Actually po, kaya po siya Sugar sumabog. mommy talaga. 4 na babae pa po yung nalaman niyang sumunod sa kanya.
Tatlo yung nahuli ko na pinagbigyan ko pa siya. Tapos yung huli na hindi ko na talaga siya mapagbigyan. Kasi talagang nagli-live-in na daw sila ng babae. Tumitira na siya doon, umuwi na siya doon. Pinapaalam niya sa akin, nasa work lang siya. Yung mga anak po ninyo, doon po ba sa birth certificate, Yes po. nakapangalan po siya, pumirma din siya doon? Yes po. So Yung talagang sa amin po. nire-recognize niya na siya talaga yung tatay nitong mga bata po na ito. Okay? Na-recognize naman po So, niya. ngayon po, no, lumapit po kayo ngayon dito kay Senator Raffy. Ano po ngayon ang gusto po ninyong ireklamo sa kanya? Sir, actually, meron din po kasi siyang mga threat gawa ng may baril po siya. Sa akin po kasi, kunwari, pag uuwi po siya sa bahay, kunwari wala po siyang kasalanan, syempre. Sabi niya, i-gaslight niya po na baka may kausap ka ng iba. Pag may nalaman ako, babariling ko yan. Yung mga ganun-ganun niya po. Ma'am, may pananakot daw po sa inyo. Okay. Minsan, kapag nag-aaway kami, talagang minsan nagkakasapayan ng baril. Totoo po. O kasi nga VIP security personnel po siya ngayon. Yes po. Aside from yung mga threats po niya, nirereklamo nyo rin na walang tulong dun sa bata. Wala naman po talaga siyang Walang- tulong. As in, hirap na hirap Zero. po kami. Lalo na po yung number one na may sakit po yung bata. Kailangan kong kulitin siya para magbigay sa mga bata. Magbibigay naman po siya 500, 1,000, ganon, 1,500, dalawang bata. Eh yung isang anak namin, left baby yun. So mas special yun. Lalo na sensitive siya. Sensitive siya, masakitin. Kasi nga, bukas kasi noon yung ngala-ngala niya. Nagbibigay po siya. Lagi lang niya dinidiin. Nagbibigay siya. Yun yung importante. Pero hindi niya iniisip kung kasya ba yun sa dalawang bata. Malalaki na yung mga bata marunong na magpabili. Naaawa din ako kasi ayoko nang naririnig sila umiiyak kasi hindi sila makalabas. Kasi ako din yung pamilya namin mahirap na. Yung papa lang namin yung kumikilos, naghahanap buhay para sa pang araw-araw namin na pagkain. Pero buti nga, nakaka-survive din. Tulong-tulong na lang. At saka yung parents niya, yun din yung maganda kasi tinutulungan nila ako. Walang-wala talaga. Kailangan ko na tumakbo sa kanila, humingi ng tulong. Kaya gusto ko lang din ng sapat na sustento sa mga anak ko kasi ayoko na din po talaga makarinig or makareceive ng message niya. Namumurahin muna ako. Okay. Ang dami kong sinakripisyo. Breadwinner din po ako. Pero sinakripisyo ko po yun kasi nga akala ko mabait siya. Mabait naman talaga siya. Pero simula nung nakahawak na siya ng malalaking pera, nag-iba na lahat yun. Kaya ako na din yung nag-decide na umuwi na nga dito sa Leyte. Kasi hindi na Okay. healthy yung relationship. Yes, ma'am. Napaka-toxic na din ng relationship ko. Okay. Kaya sustento lang pa talaga yung gusto ko na Opo, no? ayusin niya sa mga bata. Miss Pam, Actually, nitong last, nakipag-meet pa siya sa akin Binigyan niya pa ako ng 10,000. Pero yun talaga yung lang na ibigay niya sa akin. More on ako talaga lahat. hindi, ganito Dati po ha. natutulungan niya ako kahit paano sa work, ganun. Pero Opo. ngayon wala talaga yun talaga. Magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon po, Attorney JB, sir. I think no, ang pinaka-concern ko ngayon is yung threats, no? Dahil ang nirereklamo po nila BIP security meron pong weapon. Okay? Opo. So let's treat this as urgent. Let's see what we can do, no? I-contact po natin no yung weapons department po ng ating PNP to ensure na yung lisensya po niya in the meantime, no, while you're doing the investigation or rather yung weapon niya ay hindi magamit. Okay? Yes po, sir. Opo. Pwede po bang investigahan din po natin yung mga instances no ng psychological or di kayo economic violence that they may have suffered dito kay Renan? Bali, pasok po ito, sir, sa violations of Article Republic Act 9262, yung economic abuse and psychological abuse, sir. Papuntahin po namin sa inyong tanggapan sina Ma'am Carla, Teresa at si Pam para masampahan na po natin yung nararapat na action. Yes, sir. Papuntahin nyo lang po dito, sir, sa Women's Desk ng Station 7 para magapan po natin at ma-file na kagad ng kaso si Mr. Renan Cunanan. Chairwoman, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po. Kilala niyo po ba itong si Sir Renan Cunanan? Yes po, residente po yan dito. Kung kailangan po talagang mahanap siya o makontak siya, tulungan ko rin po kayo. Kasi yung kapatid lang po yung nakontak ko para, ang napatawag ko para makontak si
Renan. I-monitor din Opo. po namin at we may have to coordinate with you from time to time, no? So, Okay, sige po. Ma'am Carla, Ma'am Teresa at kay Ma'am Pam, asistihan po namin kayo ha para magbigay na po ng inyong statements dito kina Lieutenant Marcia Agustin, and at the same time, we will coordinate din with the PNP doon sa kanilang license Yes, sa social. to carry. Para, Yes po. Baka may mensahe na lang po kayo sa kanya, Ma'am Teresa. I'm sure nakikinig siya, Ma'am. Isipin mo yung mga bata. Kahit yung mga bata lang. Kawawa kasi. Kayo po, Ma'am Carla, may nais po kayong imensahe, Ma'am? Magsustento na siya ng sapat kasi gumagawa naman din ako ng paraan para sa mga bata. Masakit lang kasi sa akin na ni kumusta di niya magawa. Ako pa yung nagpupush na kumusta mo naman yung mga anak mo. Pero okay lang sa akin yun. Kasi yung mga bata masaya kahit kami lang. Wala din akong trabaho, nagsa-sideline. As in, lahat ginagawa ko para mapuno lahat ng mga kailangan ng mga anak ko. Yun lang, suportahan lang niya talaga ako. Kahit di na niya kumustahin, okay lang. Maayos yung mga bata. Sorry kung dinala ka namin sa point na to kasi hindi naman na talaga tama. Hindi na tama yung ginagawa mo. Sobrang affected na yung maraming bata. Tapos baka mamaya madagdagan pa. Hindi mo na nga masuportahan ng tama. Kawawa naman yung anak mo kay Carla. Saka yung mga baby natin. Saka ayusin mo na yung buhay mo. Alam ko naman mabuti ka talagang tao eh. Mali lang talaga yung ganyang gawain mo. Saka huwag mong gawing cycle. Yung gantong pamumuhay rin. Kasi ikaw din yung mapapasama eh. Sabi na nasisira mo yung buhay. Nasisira mo yung pag-iisip namin. Mali lang naman namin ito kasi binigay namin sa'yo lahat. Maraming salamat po, Ma'am, at sasamahan po namin kayo, Ma'am, ha, makapaghain po ng kaso Salamat. laban dito kay Renan Cunanan. Maraming salamat po at magandang hapon po.